Good morning Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon naman silipin muna natin ang magiging lagay ng temperatura para sa buong bansa. Magiging mataas nga pong mararanasan nating temperatura dito sa Metro Manila. Meron tayong 25 to 35 degrees Celsius, habang pinakamababa pa rin sa Baguio. Magiging malamig po ang ating panahon dyan dahil meron dyan 16 to 25 degrees Celsius. Mataas din pong mararanasang temperatura sa Puerto Princesa. Meron tayong 26 to 33 degrees Celsius, habang pinakamababa po ang temperatura, dyan po yan sa Tagaytay na may 22 to 32 degrees Celsius. Samantala, dyan naman po sa Visayas, magiging mataas ang temperatura sa Metro Cebu. Meron tayong 26 to 33 degrees Celsius, habang pinakamababa naman po sa Iloilo, Bacolod at Tacloban na may magkakaparehang 25 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Mindanao, mataas ang mararanasang temperatura sa Zamboanga. Meron po tayong 24 to 33 degrees Celsius, ganun din yan sa Cagayan de Oro, habang pinakamababa naman po ang mararanasang temperatura, dyan po yan sa Metro Davao na may 24 to 32 degrees Celsius. Ngayon naman mga kababayan, alamin din natin ang weather conditions sa selected areas sa ating bansa. Magiging mataas nga pong mararanasang temperatura, dyan po yan sa Kalayaan Group of Islands, sa Dumaguete City at sa Rojas City. Meron po tayong 26 to 33 degrees Celsius, habang pinakamababa naman po sa Calapan, Oriental Mindoro na may 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tagbilaran, Bohol naman po ay mataas din ang temperatura, ganun din sa Dipolog. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius, habang pinakamababa naman po sa General Santos City, dyan po yan sa may South Cotabato. Meron tayong 23 to 34 degrees Celsius. Mga kababayan, ano nga ba ang alipunga at papaano ito maiwasan? Pasintabi na lang po sa mga nag-aalmusal ngayon, no? Panoorin po natin yan dito lang sa Sigla. Ang alipunga o athlete's foot ay isang fungal infection sa balat ng paa. Tinawag itong athlete's foot dahil karaniwang nagkakahawaan ang mga atleta ng sakit na ito dahil sa paggamit ng iisang palikuran. Dulot nito ang pagtutuklap, pagkakaliskis at pangangati ng apektadong bahagi ng paa. At kapag nangyari ito, maaaring magsugat, maging mapula o humapdi ang paa. Kadalasang may di kaaya-ayang amoy ang paang may alipunga, at upang gamutin ito, magpahid ng antifungal cream ng 2 beses kada araw sa loob ng 2 linggo. Ugaliing gumamit ng malinis na medyas at huwag manghiram mula sa iba. Panatilihing malinis ang mga paa. Kung hindi pa rin nawawala ang alipunga, magpakonsulta sa isang dermatologist. Iwasan ang alipunga. Mula ulo hanggang paa, dapat maging maalaga. Happy Monday po mga kababayan, nagbabalik ang Panahon TV. Ang Muñoz sa Nueva Ecija ay sinasabing Science City ng bansa. Dito ay prioridad ang pananaliksik patungkol sa ating agrikultura. Panoorin po natin ang Science City of Muñoz, dito lang po yan sa Ulat Pangulat. Kilala ang Nueva Ecija bilang Rice Bowl ng Pilipinas dahil ito ang may pinakamalaking produksyon ng bigas sa Central Luzon. Pati sa larangan ng siyensya, unti-unti na ring nakikilala ang probinsya. Pinagtibay ng Republic Act 8977 ang munisipalidad ng Muñoz ng Nueva Ecija bilang Science City dahil sa nag-uusbungang mga research and development centers dito na abala sa iba't ibang aspeto ng siyensya, kabilang na ang agrikultura. Isa sa mga nagsasagawa ng pananaliksik ay ang Central Luzon State University.
na matatagpuan din dito sa Muñoz. Kaya naman ang Nueva Ecija tinagurian ding Agritourism Center ng Luzon. Nag-umpisa ang pamantasan bilang isang agricultural school. Ito ay naging agricultural college at ito ay naging university. At dahil po sa mahabang involvement ng university, especially sa larangan ng agrikultura and natural resources, yun na rin ang naging banner programs ng university. University na rin ay naturingan ng mga centers of excellence ng Commission on Higher Education sa iba't ibang mga fields ng agriculture, ng fisheries, ng veterinary medicine, agricultural engineering, teacher education at saka biology. Isa pa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng Science City of Muñoz ay ang palayan. Kaya naman malaking tulong sa mga magsasaka ang brown rice mill na dinonate ni Alberto Lina na chairman ng Lina Group of Companies na isa rin sa mga nagsusulong ng brown rice production at consumption sa ating bansa. Ineengganyo ang pagkain ng brown rice dahil mas masustansya at siksik ito sa fiber na nakatutulong sa pag-iwas ng colon cancer at iba pang intestinal disorders. Isa pa sa mga benepisyo nito ay ang pagpo-provide ng sariling bigas ng ating bansa na makatutulong upang mabawasan ang pagkakaroon ng rice shortage na isang malaking tulong din para sa mga magsasaka. May 2 makina na makatutulong sa milling production ng brown rice. Isa rito ang tinatawag na rice hulling equipment. Ang rice hulling equipment na ito ay mayroong capacity na 1 ton per hour or 1,000 kilo ng palay na kanyang nagagawang brown rice o natatanggalan ng hull o kaya yung balat ng palay. So sa loob ng maghapon, pwede itong makagiling, let's say if we do it between 8 to 10 hours, mga 10 hanggang 12 tonelada na rough rice o palay. Nariyan din ang tinatawag na rice mechanical dryer. Ito ay tumutuyo ng halos mga 120 sako ng palay sa maghapon. Mga palay dito sa aming kapaligiran na hindi na magbubulok at hindi na tutubo, lalo-lalo na nga sa panahon ng tagulan, ay talagang kabing-kabi itong mga equipment na ito na na-donate ni Mr. Lina. Patuloy pa rin pinag-aaralan ang mga dinonate na makina para mapakinabangan ito ng husto. Ang facility na ito ay mag-operate na. Makatutulong ng malaki ito sa mga magsasaka, lalo na yung mga maliliit, na mga magsasaka na meron lamang mga 1 hanggang 1,2 hektarya na mga sinasakang lupain. Pag sila ay umani at natapat ito sa tagulan, wala silang fasilidad o pwedeng pagtuyuan ng kanilang mga inaaning palay. Kaya hindi na sila ngayon mangangamba na sila ay masiraan ng kanilang mga inaani na mga palay. Binansagang National Year of Rice ang taong ito, kaya naman dapat pagtuunan ng pansin ang mga hakbang na magpapaganda ng produksyon ng bigas at takbo ng ekonomiya, hindi lang sa Nueva Ecija, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. It's nice to know mga kababayan na pinagbubuti natin yung produksyon ng ating bigas bilang tayo ngay isang agricultural country, so dapat pagyamanin natin itong mga biyaya ng kalikasan na ito. Ang tanging hininga lang natin, sana'y makakuha ito ng suporta mula sa gobyerno at iba't ibang private sectors, nang sa gayon ay lalo nating mas mapagbuti ang produksyon ng ating bigas at ang ating agrikultura in general. Ngayon naman mga kababayan, silipin na rin natin ang magiging lagay ng panahon in the next 3 days. Ang ating pong 3-day weather forecast, dyan nga po sa Baguio, magiging maulan ng panahon dyan, bukas all the way till Thursday. Dito sa atin sa Metro Manila, magpapatuloy ang mga isolated rain showers or thunderstorms na ating nararanasan. Magsisimula po yan bukas
hanggang sa araw ng Huwebes. And sa Metro Cebu, ipagpaliban na lang po muna ang paglalaba bukas dahil magiging maulan simula po yan bukas hanggang sa araw po yan ng Huwebes. Sa Metro Davao naman, always bring your umbrella lalo pat makararanas sa mga isolated rain showers or thunderstorms simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. And finally, sa Zamboanga kung mamamasyal sa Paso Nangka Park, mainam na magkapote na lang dahil simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes ay makararanas tayo dyan ng mga pag-ulan. Ngayon naman mga kababayan, alamin na rin natin ang lagay ng panahon sa selected tourist areas sa bansa. Magiging mataas nga pong temperatura sa Puerto Galera. Meron tayong 24 to 34 degrees Celsius. Ganon din yan sa Vigan, Ilocos Sur at sa Anilao, Batangas. Samantalang dyan naman sa Banawe Rice Terraces, pinakamababa po ang temperatura dyan. Meron tayong 15 to 26 degrees Celsius. Sa El Nido, Palawan at sa Naga City, mataas ang ating temperatura. Meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. Sabang dyan naman sa Camiguin Island, mababa naman po ang mararanasan nating temperatura. Meron tayong 24 to 33 degrees Celsius. At sa pagpasok nga ng Mayo, panahon na naman ang pagbili ng mga school supplies. Kailan nga po ba ang tamang oras para rito? Alamin natin yan, dito lang yan sa Tamang Oras. Bagamat nasa gitna pa tayo ng bakasyon, dapat isaalang-alang na isang buwan na lang, pasukan na ulit. Kaya naman dapat umpisahan na ang paghahanda para rito. Bumili ng school supplies isang buwan bago magpasukan para hindi na makipagsabayan sa iba pang mga mamimili. Kapag maaga kang mag-shopping, mas marami ka ring mapagpipili ang mga gamit. Ito rin ang panahon kung kailan nagkakaroon ng mga sale sa mga pamilihan. Pero bago mag-shopping, ilista muna ang mga dapat bilhin para siguradong kumpleto ang mga bibilhin at para na rin maplano ng maayos ang budget. Umpisahan na ang paghahanda sa pasukan. Maagang bilhin ang school supplies. Nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon naman, silipin na rin natin ang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Mataas pong mararanasan nating temperatura sa Hong Kong. Meron tayong 22 to 26 degrees Celsius. Habang mababa naman ang temperatura, dyan po yan sa Tokyo, Japan. Meron tayong 11 to 22 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, mataas din ang ating temperatura. Meron tayong 26 to 36 degrees Celsius. Habang pinakamababa naman po sa Jakarta, Indonesia, meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Sa Rangoon, Myanmar, mataas din ang temperatura. Meron tayong 26 to 38 degrees Celsius. Habang pinakamababa naman sa Brunei Darussalam na may 25 to 32 degrees Celsius. At ngayon naman po, silipin na rin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong mundo. Hatid yan sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Magiging mataas pong mararanasan nating temperatura sa Brazil, partikular po yan sa Brasilia. Meron tayong 14 to 27 degrees Celsius, habang dyan po sa Argentina, partikular na sa Buenos Aires, mababa ang ating temperatura. Meron tayong 14 to 23 degrees Celsius. Sa North America naman po, partikular na sa Canada, mataas ang temperatura sa Ottawa, Ontario. Meron tayong 11 to 18 degrees Celsius, habang pinakamababa naman po sa Edmonton, Alberta. Meron tayong 1 degrees Celsius. At sa North America po, sa United States of America, mataas ang mararanasan nating temperatura sa Las Vegas, Nevada. Meron tayong 20 to 37 degrees Celsius. Habang pinakamababa naman po sa New York City, New York. Meron tayong 10 to 31 degrees Celsius. Mga kababayan, dito sa atin sa Pilipinas, meron lang tayong 2 seasons. Alamin natin yan, dito lamang po yan sa Napapanahong Kaalaman. Base sa nararanasang temperature at rainfall sa ating bansa, masasabing may 2 season ang Pilipinas. Ito ang rainy season o tag-ulan at ang dry season o tagtuyot. Nagsisimula ang tag-ulan tuwing Hunyo hanggang Nobyembre.
Dito nararanasan ang malakas na pag-ulan at mga bagyong dumadaan sa bansa. Nahahati naman sa dalawang klase ang tagtuyot. Una ay ang cool dry season na nararanasan tuwing Disyembre hanggang Pebrero. Sa panahong ito, bihira ang pag-ulan at malamig ang temperatura. Nagaganap naman ang hot dry season tuwing Marso hanggang Mayo. Dito, karaniwang maalinsangan ang panahon. Rise and Shine Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, alamin na po natin ang ating extremes of temperature. Ang minimum temperature nga po natin ay 24.1 degrees Celsius, 5 a.m. po yan, at ang maximum naman natin ay 34.7 degrees Celsius, na itala naman po yan ng 2:20 p.m. Ang relative humidity naman natin, ang minimum natin ay 57%, na itala po yan ng 1:50 p.m. At ang maximum naman natin ay 97%, na itala po yan ng 5 a.m. At mga kababayan, tandaan nyo po na pwede nyo kaming i-like sa Facebook, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV. At siyempre, welcome kayong lahat sa ating website na www.panahontv. Dito, we're always connected dahil pwede nyo isend dyan ang mga katanungan nyo about our weather sa ating Pag-asa Weather Forecasters at ang inyong mga photos ng vacation destinations, weather situation sa inyong mga lugar o kahit simpleng sunrise o sunset. Basta anything about the weather, para po yan sa ating weekend edition. At abangan niyo po kami sa Balitaan, Good Morning Boss at sa Panahon TV Express sa mga susunod na oras. Dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan. At live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, nakasama niyo po ang inyong weatherman, Harry Bayona. Dito lang po yan kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ito po ang Panahon TV. Happy Monday po mga kababayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!